You cannot give what you don't have. Hindi mo kayang ibigay kung wala ka nun. Ang isang manggagawa ng Panginoon, pwedeng magturo sa pamamagitan ng talino ng kanyang isipan. Pwede rin siyang ma-steer niya yung emosyon ng mga nakikinig sa pamamagitan ng damdamin ng kanyang puso. Maging emotion. Ma-steer yung damdamin ng tao sa pamamagitan ng emosyon. Pero hanggang dun lang yon. Maliban na mahipo ng espiritu ang espiritu ng nakikinig. Anong ibig ko sabihin? Kung sa pamamagitan lamang ng pag-iisip at puso, pwede ka makapagturo. Pero, panandalian lang yun eh. Pagka uuwi niya sa bahay, limot na eh. Pero, kung ang Espiritu Santo ang nagtuturo, may pagbabago doon sa bawat nakikinig. Dahil ang Diyos ang nagbabago talaga. Kaya, ang dapat na nagtuturo, meron siyang anointing. Siya ay mismo spiritual. Diba? Sabi ko nga kanina, you cannot give what you don't have. Sa Zechariah 4:6, ganito ang nakalagay. Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Hindi sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa Espiritu ng Diyos, kaya nakakapagawa. Sa ministeryo, sa pagmimisyon, sa pagbabago ng buhay. Hindi sa sarili. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbabago. Kasi kahit sino sa atin, alam yun eh. Gusto natin bumait pero hindi natin magawa. Di ba? Kaya nga na-compose nga ata yung kantang yun eh. Dahil bakit? Kung sa sariling pag-iisip, emosyon o willpower lang, gusto mong bumait, hindi mo magagawa. Di ba? Lahat tayo. Walang exempted dun eh. Lahat ng tao, kung sa pamamagitan lamang ng sariling kakayanan, gustong bumait at maging banal, hindi magagawa. Maliban, sumakanya ang Espiritu ng Diyos. Ang Diyos ang gumagabay. Ang Santong Espiritu ang gumagabay. Kaya, ang pinakamagandang example niyan si Moises. Moises, bakit ko nasabi? Si Moises, 40 years siyang, simula nung first 40 years niya, siya ang prince ng Egypt. Anak siya ng anak ni Pero ng Paraon Di ba? Ibig sabihin, bilang prinsipe, nasa kanya lahat ng kapangyarihan, lahat ng libro, kayamanan ng Ehipto, at tagapagturo ng Ehipto. Natuto siya. Di ba? Pero, pagkalipas ng 40 years, pumunta siya ng wilderness dahil nagtago siya ron Doon naman, sa ilang, wala siyang nakakausap na tao. Anong kausap niya? Kambing, tupa, at yung disyerto, at konting tao, yung mga nandung mga pastol. Diba? At doon, feeling niya, he is nobody. Nung una, feeling niya, prinsipe ako, I am somebody. Prinsipe siya di ba? Pero nung nasa ilang na siya, I'm nobody. Ba? Pinakamababang uri ng trabaho ang magpastol nung unang panahon. Kaya nung tawagin siya ng Panginoon, anong nangyari?
Lord, hindi po ako marunong magsalita. Ano ko po ililid ang inyong mga tao palabas ng Ehipto? Hindi naman ako marunong magsalita. Wala akong kakayanang mamuno. Samantalang train siya bilang prinsipe ng Ehipto. Pero 40 years naman siyang naging pastol. Feeling naman niya, wala akong magagawa. Pero sabi sa kanya ng Panginoon, doon kita gagamitin. Kasi kailangan talaga sa atin yung pagpapakumbaba. Kasi pag mataas ka, feeling mo, ang ginagawa mo, kaya lumaki ang ministeryo ko dahil sa sarili kong kakayanan. Pero dahil nga nandun na siya sa wilderness, feeling na niya, Lord, wala akong magagawa, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Doon ka nagagamitin ng Panginoon. Dahil alam niya, pag merong nangyari na lead mo ang tao ng Diyos palabas ng Ehipto, alam mo hindi dahil sa iyong kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya, doon na siya nagamit ng Panginoon, di ba? Nailabas niya ang tao, ang mga Israelites sa Egypt papunta sa Promised Land. Isa pang example niyan, ang mga Israelita. Alam mo ba, simula Egypt hanggang Promised Land, 3 days lang kaya mong marating. Pero ang ginawa ng Panginoon, pinaikot-ikot sila ng 40 years sa wilderness. Bakit? Ayaw nilang magpakumbaba eh. Di ba? Ayaw nilang magpaturo sa Panginoon. Kaya hanggang hindi sila natututo, paikot-ikot sila. Ganon din sa bawat isa sa atin. Kaya ang mga problema natin, Lord, nangyayari na to Kasi hindi mo natututunan eh. Yung problema mo ngayong taon, next year, yun na ang problema mo. Hindi mo matutunan. Yan pa rin ibababa sa'yo ng Panginoon problema. Bakit? Hanggang hindi ka natututo na umasa sa Panginoon, na hindi dahil sa kapangyarihan mo ang pagbabago, yun at yun ang mararanasan mo. Dahil ang pagbabago talaga ng tao nagsisimula sa Espiritu ng Diyos. Na mahawakan ka ng Espiritu ng Diyos. Na mabuksan yung Espiritu mo. Maliled ka ng Holy Spirit. Doon ka natuturuan ng Panginoon. Doon na yung pag-aaral Kaya lahat tayo nandito Lagi tayo pumunta rito linggo-linggo. Dahil bakit? Bukas na tayo Bukas na tayo sa salita ng Diyos. Gusto na natin talagang bumait, maging banal, at may magagawa na tayo. Hindi dahil sa sariling kakayanan, kundi ginagabayan tayo ng Diyos. Paunti-unti, binabago tayo ng Diyos. Kasi noon, gusto natin bumait, hindi natin magagawa talaga. Bakit? Sarado pa tayo Sarado tayo sa salita ng Diyos. Sarado tayo sa presensya ng Diyos. Hanggang hindi natin na-realize na kailangan natin ng Diyos, hindi tayo mababago. Kaya hindi ako naniniwala sa tao na nagsabi na nakatagpo ko ang Diyos tapos hindi nagbago ang buhay. Ang nakatagpo lang niya, reliyon. Dami siyang natutunan tungkol sa Biblia. Alam niya lahat ng storya sa Biblia. Diba?
Pero walang pagbabago. Kasi pag nakatagpo mo ang Diyos, may pagbabago. Di ba? Walang isa sa Biblia na tao ng Diyos na nakatagpo ang Diyos, hindi nagbago. Di ba? Kaya mapalad tayo eh. Dati, bulag din tayo eh. Di ba? Pero nung bulag tayo, rami rin natin alam sa Bible ah. Sino nagsabi sa inyo wala kayong alam tungkol sa salita ng Diyos nung bulag kayo? Diba? Alam niyo yan. Pero bakit walang pagbabago? Kasi hindi mo pa nakatagpo ang Diyos eh. Pero once na nakatagpo mo ang Diyos, ganito pinakamaganda i-explain yan eh. Naramdaman ninyong nasa isang madilim na lugar kayo. Walang ilaw. Marami kayo nasa isip. Alam nyo masama at mabuti kahit nasa dilim kayo. Tama? Pero, nung habang nasa dilim kayo, walang ilaw, madilim na dilim, wala kayong makita, biglang merong lumiwanag. Bumiwanag buong paligid. Nagulat kayo, di ba? Biglang lumiwanag. Naliwanagan kayo. Alam mo yung pinagkaiba ng dilim at liwanag. Kahit sa loob mo, alam mo yun eh, ang pinagkaiba nun. Dati dilim na dilim eh. Tapos biglang lumiwanag. May kaliwanagan. Malaki yung pinagkaiba nun. Diba? Ganun yung nangyari sa atin. Nabuksan yung espiritu natin. Dati na nandyan yan. Nabuksan lang. Diba? Yun yung oras na paghipo ng Diyos. Kay Moises, nangyayari yun sa burning bush eh. Diba? Kay Mary Magdalene, siya nangyayari yun. Nung nakita niya si Jesus at kinuha niya yung pabango, hindi na siya nahiya. Hindi niya bahay yun eh. Anong ginawa niya? Pinasag niya yung pabango, ilinagay niya sa paahan ni Jesus. Pinunasan niya. Ano sabi ng mga taong nandun? Sayang naman yung mahal-mahal ng pabango. Sinayang mo lang. Pwede sanang ibinenta mo na lang, ipinakain mo sa napakaraming tao. Daming pinakain mo, di ba? Sabi ni Judas yun eh. Pero kay si Mary, wala siyang pakialam. Dahil yung nakatagpo na niya ang Diyos eh. Diba? Nabasag. Imagine yung alabaster box. Noon kasi walang deroskas eh. Hindi kagaya ng baby oil, meron pwedeng takpan eh. Ang pabango noon, isang beses lang gamitan. Nasa loob yung pabango. Ngayon, yung alabaster box, putik yung clay. Display lang yun sa bahay muna. Kasi nandun, ang pabango talaga yun nandun sa gitna. Pwede mong i-admire, ganda-ganda naman itong lalagyan ng pabango. Pero walang gamit yung pabango. May gamit yung bote, yung jar. Ganun din minsan ng tao eh, di ba? Ganda-ganda naman yung itsura mo. Yung pangkatawang panlupa, di ba? Pero walang gamit. Kasi yung loob, hindi lumalabas yung amoy. Di ba? Yung espiritu hindi lumalabas. Yung amoy, yung pabango. Hanggang hindi nababasag yan, walang gamit yan. Pansin, no? Hanggang hindi nababasag yung alabaster box o yung jar, hindi pa bango yun. Jar lang yun. Collection ka lang ng maraming jar.
Ganon din yung katawan panlupa natin. Hanggang hindi lumalabas yung bango nung nasa loob natin, yung espiritu, walang gamit ang tao. Dahil ang mahalaga sa tao, hindi yung pisikal eh. Ang mahalaga sa tao, yung espiritu mo. Yun yung pinagkaiba. Pwedeng alam mo ang salita ng Diyos pero walang pagbabago. Pwede naman, alam mo ang salita ng Diyos at nakikita mo ano ang dapat baguhin sa iyo. Dahil pinapakita sa iyo ng Diyos yun eh. Diba? Kasi ang tunay na Kristiyano ay yung binabago. Nagbabago. Yun lang po.